Asenso. Ang Asenso Connect ay naglalaan ng buong suporta at pagkakataon para sa ating SMEs. Ang mga maliliit at katamtamang negosyo na siyang puso ng ating ekonomiya. Dito ay pinapakita namin kung paano lumago, umunlad at magtatagumpay ang mga kabuhayan. Dito nararamdaman ninyo na hindi kayo nag-iisa. Sabay-sabay tayong lumalaban, sabay-sabay tayong umaasenso. At sa pagkakataong ito mga ka-asenso, kasama natin si Mr. Joel Pasion from Calamba, Laguna, ang tinaguriang Good Samaritan at ibabahagi niya sa atin ang napakarami niyang kwento na tapat na pagsusuoli at kung paano niya pinapanatili ang dangal sa gitna ng tukso. Ating bigyang pagpupugay, Mr. Joel Pasion! Hi po, magandang gabi po, magandang hapon Araw, po, yeah. araw po sa ating po lahat, sa mga nakikinig po at sa mga nanonood. Ako nga po pala si Joel Mitra Pasion, Tubong Alaminos, Laguna, na naninirahan po ngayon sa Calamba City. Okay. Ako po ay talent actor, commercial model, and businessman at awardee ng Laguna po. Wow, napakadami mo namang achievement. Teka muna, Joel, bago tayo pumunta sa detalye ng iyong istorya, Yes. bigyan mo naman kami ng background tungkol sa pagkabata mo, paano ka pinalaki ng mga magulang mo, sino at ano ba si Joel Pasion? Si Joel Pasion po ay dating simpleng bata lang po, Okay, simpleng namumuhay po sa Alaminos, Laguna. Bali sa Kristan po ako dati, kumbaga po lumaki po ako sa Alaminos, likod lang po ng simbahan yung bahay namin. Oh, ganon. Opo. Oh. Kumbaga po, naging sakristan po ako, 9 na taon po ako naging sakristan. Oo. Kumbaga naging 9 na taon, Yes 9 po. years, wow. Ilan taon ka nag-start na magsakristan? 8 po. 8 years old. Grade 2 po. Grade 2. Hanggang high school po. Okay, hanggang high school. So, balik tayo dun sa pagkabata mo, no, Joel. Ano-ano yung mga values na habang lumalaki ka ay talagang naisa sa puso mo and therefore naisasagawa mo rin sa pang-araw-araw mong buhay? Bali po, yun nga po, iba po, dati po sa Kristan po ako. Kumbaga po, ang dami ko po naano po mga tao, iba't ibang klase pong tao, kumbaga lalo na po sina Father. Kumbaga Okay. po, lahat po ng sakristan tinuturuan po ng mga magagandang asal, magagandang value po. Kumbaga po kami po yung laging nasa altar na nakaputing bata Tama. na nagiging huwaran sa mga bata. Kumbaga po kami po yung kontrolado yung ano namin na dapat kami po maging model sa mga bata. Oo. Na kumbaga po kaya po marami po dating mga sumisimba mga bata, kumbaga po kami po yung mga dating ano po sa kanila. Okay, sige. Joel, ang talaga nakapag-intig sa aming puso tungkol sa iyo ay yung nasabihan ka ng Good Samaritan. Yes. So, ano yung mga pagkakataon, mga circumstances, paakit ka nasabihan ng Good Samaritan? Ano ba yung mga nangyari sa buhay mo noon na talaga namang in-acknowledge at hindi lang in-acknowledge at ni-recognize ng malalaking media networks, pati na rin ng mga LGUs or local government Yes po. units? Sa dami-dami na pong nangyari po sa akin na ganyan na nagsauli po ako. Simula nga po nung bata ako, nung naging sakristan po ako, Okay. pagkatapos po ng misa, di ba po meron po dong lagayan po ng mga ano po, payong, mga ganun po. Ang dami ko pong nakikita pong mga ano po doon tulad ng wallet, ng ano po, binabalik ko po yun sa may-ari. So meaning to say, bata pa lang, ito na talaga ang way of life mo. Yes po. Na pagka meron ka nakikitang maliliit na bagay, ay talagang sinosoli mo. Tapos, ano yung mga pagkakataon na talagang tinukso ka ng tadhana, na talagang challenge ka ng tadhana, na talagang napakahirap mong isole. May mga ganun bang mga pagkakataon na para bang naglalaban ng loob mo na isosoli ko ba to o hindi? Can you please take us back in time, yung mga kauna-unahang pagkakataon na kung saan nagkaroon ka ng circumstansya sa iyong buhay na nakakita ka ng mga malalaking halaga? Bali sa akin po, sa totoo lang po, hindi naman po sa nagmamalaki po ako. Talagang hindi po talaga ako naakit. Hindi po ako nasisilo. Kumbaga po, tayo po lahat po, binigyan po tayo ng Diyos ng kamay para magtrabaho, para magano. Hindi po sa ganung paraan na ganun po. Kasi po lahat po ng bagay pinaghihirapan po yan. Kumbaga po, napulot ko po yun. Kumbaga po, alam ko po yung taong yun nagpakahirap bago po maipon yung perang yun. Kumbaga po, ang mga napupulot ko po kasi tulad niya may ID po. Kumbaga po, okay. pwede po namang kontakin.
Ayun. Sige, can you please take us back in time, yung mga chronological order, kung saan nakakapulot ka palagi ng mga pera, ng mga bagay, tapos paano mo to naisosoli? Ano yung mga tumatakbo sa isipan mo pagka nakakita ka na ng mga malalaking pera? At tulad po nitong na nangyari po sa akin, ito Oo. pong na TV po ako, kumbaga Oo. po na 24 oras ako, na ano din po ako sa DCWB. Nung panahon pong yun, sa Santa Cruz, Laguna po, may business po ako, na yung pong business ko po, alam niyo po yung bumagyo noon, kumbaga po bumagyo po siya ng Undoy, Kailan ito? 2019 po. 2019. Okay. Yes po. 2019 po, naapektuhan po yung aking business. Kumbaga po yung lahat ng mga ipon ko, lumubog po sa baha. Tapos po, naisip ko po na wala na po ako. Kasi ako po yung yung talaga pong nabubuhay ng sarili ko lang. Ayoko po na humingi ng tulong sa iba. Ayoko po nang umaano sa pamilya ko, paging pabigat. Kumbaga po sinasarili ko lang po yung problema ko. Tapos po one time po na naisip ko na lumuwas po sa Manila. Okay. Para po, meron po kasi ako doon pinsan na may kaya. Kumbaga po, yung may kaya mayaman po, na ihirap po sana ako ng pera sa kanya. Pang ano po doon. Kasi po, walang-wala na po talaga ibang malapitan eh. Kumbaga, inaano ko ba sa pamilya ko na, kumbaga, tinatago ko po yung problema ko. Ayoko po nang bigyan ng problema yung pamilya ko. Okay. Ayoko po nang kawaan ako. Ayoko po nang, Oo. kumbaga, kaya ko po tumayo sa sarili kong ano. Ilan Kumbaga, taon ka neto? 30 po. 30. Okay. Oo. Tapos po, di luluwas po ako noon. Kumbaga po, traffic po noon sa Los Baños. Okay. Santa Cruz po yung aking business. Oo. Tapos po, traffic po sa Los Baños, nagugutom po ako noon. Tapos kumain po muna ako sa Jollibee. Diyan po sa, dito po sa mall po sa Los Baños, Jollibee po Los Baños. Pagkakain, habang nakain po ako, sabi ko, bakit parang dalawa yata yung wallet ko? Parang, naupan ko po pala isa, parang pouch po, parang pinaka pong ano. Tapos po nung binuksan ko po, ang daming pera. May cash, may iba't ibang pera, iba't ibang bansa. Kumbaga po, May dollars, dollars. iba't ibang ano po. Oo. Ganun po. Tapos sabi ko, baka ito na yung binibili sa akin. Jollibee yun. Sa Jollibee yun? Sa Jollibee Okay, po. oo. Parang ito na yata yung ano sa akin, sagot sa problema ko. Parang hindi na ako lumuwas. Kumbaga, Oo. ano na to. Pero sabi, ay, hindi talaga kaya ng konsensya ko. Kumbaga baka inipon to ng may-ari, tapos baka gagamitin sa hospital or sa ano, baka kailangan to. Pati hindi ko naman talaga ugali na mang-angkin na hindi akin. Okay. Tapos iniisip ko, Diyos ko po, ang dami ko na pong problema, dadagdag pa to, baka may mag-imitsa pa ng buhay ko. Baka Correct. mamaya pagbintangan ako na Okay. kinuha ko, dinukod ko, ganyan-ganyan. Iniisip ko po, kung ibabalik ko sa may-ari ng sa manager ng Jollibee, hindi po sa inano ko lahat ng mga manager, mga ano, di ba? Oo. Real life talk lang po ito, mga ka-asenso. Yes po, wala po ako inano. Oo. Kumbaga inano ko po na baka mamaya mabawasan or ano, ako pa Oo. pagbintangan. Correct. Oo. Ako na pinagmagandang loob, baka pa pagbintangan. Inisip ko naman po, kung idadaan ko sa police station, marami pa yung question, marami pa po yung imbestiga, marami pa yung ano, ganyan-ganyan. Baka po pag mamaya po, ako pa rin po yung lumabas na dinukot mo lang yan. Kumbaga po, ito taluluwas naman po ako, Project 8 naman po yun, dadaan naman po ako ng GMA. Oh, okay. Yes po, yun po sinakyan kong bus, Oo. ang pinaka-terminal po, GMA, tapat Oo, lang po, oo, yung oo, jackliner. oo. Ngayon po, habang nasa bus po ako, talaga pong kinakabahan ako. Baka po mamaya, So, from Los Baños, bit-bit mo yung pitaka. Yes po. Okay. ang iniisip ko po, baka po mamaya sa bus po, maaksidente, or huwag naman po, hawak ko po yung pera, lumabas, dinukot ko yun, kasi may ID po. Oo, tama, may ID po. tama, Baka tama. mamaya po maaksidente or maano. Oo. Ako po umano. So, ang dami-dami na naglalaro. Naglalaro sa isipan ko. Oo. Hanggang sa... Binagyan ka patuloy lalo ng problema ng pitaka na yun. Okay. Yes po. Tapos dumating po yung time na nakarating na po ako sa sa GMA. Oo. Tapos mahigpit po doon sa GMA kasi kailangan po ng ID, ang dami pa rin pong question. Nung pagpunta ko po sa GMA, sabi ko, saan po pwede ako magsauli ng wallet? Saan po dito yung lost and found or ano po? Lost and found, Ano pong oo. tawag sa ganon? Oo. Basta po, bigyan po sa tapos sabi, punta ka sa second floor, may ID ka ba? Para sa gate pass. Okay. Ayun. Punta po ako. Tapos sabi ko po, magsasauli po ako ng, punta po sa office, parang ganito po,
magsasauli po ako ng wallet. Kumbaga ito, Okay. isauli nyo na lang, paki-contact na lang po ng may-ari. Kasi hindi ko po makontak, baka mamaya po sabihin na ako po ang kayo na po ang, Yes, kayo na oo. po kumontak. Sabi ko Naku po ganun. naman, gulong-gulong utak mo Yes, mga panahon sobra na po. yun. Grabe. Talaga po. Diba? Okay, Oo. alright. And then, yung nasa GMA ka na? Nung nasa GMA po ako, sabi niya, ay hindi ka pwedeng umalis. Sabi, bakit po? Ako na nga po ng magandang loob, ako na po yung bakit po hindi pa po ako pwedeng umalis? Okay. Kasi inaantay na po ako nung yung No. pong ka-appointment ko. Kasi kailangan ko po talaga makuha yun, ganun. Tapos ano bang kailangan mo? Ano bang, basta po, kumbaga, ano po, personal yun. Oo. Tapos so, hindi po ako pinaalis talaga. Oo. Tapos sabi, okay po, sige po. Tapos, pumunta po kami sa ganito, yung radio station na ganito. Sa Sinama radio po ako. station, ng Oho, DZBB. ng DZBB po. DZBB. Yes po, nakita ko Okay. po agad si Mike Enriquez. Okay. Tapos, hanggang sa isinalang po agad ako doon. Tapos, Alright. sabi po Oo. ni Mike Enriquez, mga kapuso, meron po dito ngayon ganyan. Mga kapuso, may magandang dalawa po na ganyan. Oo. Tapos binigyan pa nga po ako ni Mike Enriquez ng Bible. Kasi Okay. napakabait ko daw po, may pirma niya, ganun. Tapos hanggang sa Niragaluhan ka ni Kuya Mike Enriquez After po ng niya ako Bible. interviewin, opo. Very good. kasi Oo. bibira daw po yung ganong tao. Na isinoli mo sa radio station, yung Yes. nakuha mong pera. Ito ba yung nakikita namin kanina sa video? After- Ng 24 oras? O iba pa to? Iba pa po, Iba ay, pa. hindi, ayun na po yun. Yun na yun. Pero po, paglabas ko po ng radio station, marami po mga medyang nakaabang sa akin. Aba. Tulad ng unang hirit at 24 oras. Oh. Eh, sabi ko naman po sa kanila, sa totoo lang po, hindi naman po ako talaga nagpapasikat. Hindi naman po ako para narito para magpaano sa TV. Sa totoo lang po, ayoko po talaga. Tapos sabi, kahit isa na lang pagbigyan mo, kahit sa 24 oras na lang. Oo. Eh po unang hirit, hindi ko na po napagana kasi ayoko kung lumabas na ako po sasabihin ako po yung nagpapasikat. Oo. Eh di ang ginawa ko po, nagpa-interview na lang po ako sa 24 oras po. Okay. Ngayon, Joel, pagka binibigyan ka ng mga parangal na katulad na nakikita natin sa video ngayon, anong iniisip mo? Naiisip mo ba na, teka muna, ginagawa ko lang naman to out of my good soul. Bakit niyo ako pinaparangalan? Di ba, it is just but right na dapat ay magsuoli tayo ng mga ganitong mga bagay. So ano yung mga pumapasok sa isip mo every time nakakatanggap ka ng parangal? Bali, pag nakakatanggap mo ko ng ganyan mga parangal, kumbaga po hindi po mawawala sa akin na naiiyak ako. Okay. Sorry po kung naiiyak Oo. po ako. Kumbaga po, bibihira lang po sa tao na ganyan po na nakakatanggap po ng ganyan parangal. Kumbaga po ako po, number one ko po iniyakan noon. Yung po hindi po ako nakakuha ng diploma na gusto ko po talaga makatapos ng college. Kumbaga po, yun po yung hinahangad ko na makakuha po ako ng diploma. Pero ito pong pangarangalang to, kumbaga pinagmamalaki ko po, kahit hindi po ako nakakuha ng diploma. Ito pong mga parangal na to, bibihira po. Okay. Na may gantong parangal. Sa totoo lang po, napakarami ko po mga plaque, Oo. certificate po na katunayan. Ganyan po. Ayan. So, ayan mga ka-asenso, naririnig at napapanood nyo po ang isang tao na merong busilak na puso. Na sa panahon ngayon na talagang talamak na ang korupsyon at scammers sa social media, merong natatanging isang tao na talaga namang nagsusoli na lalo na alam niya na hindi sa kanya to. Maliit na halaga, malaking mahalaga, talaga nagsusoli siya. Sa mga parangal na to, Joel, ano mga ito at sino-sino ang mga nagbigay sa'yo ng parangal? Kanina nakita ko nandyan yung mga mayors Yes po. ng lalawigan ng Alaminos. Yung pong una po, nung pong namedia ako, kinuha po ni Mike Enriquez yung number ko. Oh. Tapos ayaw ko nga po ibigay. Sabi ko Oo. po, tama na po yung interview po sa akin. Huwag niyo na po ibigay yung number ko. Kumbaga So, po, parang awkward na sa'yo na pag ini-interview ka, yes no? po. Oo. Nung pong ini-interview ko tulad po nito, Oo, ganito live, oo. umaapo po yung comment, umaapo yung sabi niya, gusto ko yung taong yan, tutulungan ko yan, ganyan. Yung pong mga sektor ng mga Rotary Club, mga LLDA, Laguna Lake Development Authority, yung general manager po nun. Kumbaga po kinuha yung number ko, tapos para po ako nasa wish ko lang. Wow. Yung may nagte-text po sa akin na sasabihin, Joel, invite kita dito, punta ka sa ganitong hotel. Pagbukas ko po ng hotel, may makita po nakalatag ng pera po, tapos po So, yung mga sinusoli mong pera, bumabalik din sa'yo, no? Sa magandang Yes po. paraan.
Tapos po yung binigyan po ako ng parangal ng Rotary Club ng San Juan East in the Ejercito po. Oo. Tapos yung pong plaki ko po, may nakaipit pong 5,000 doon sa plaki. Alam po nila na hindi ko tatanggapin yung pera eh. Sila na lang po yung naglalagay doon sa plaki. Pag uwi po ko, yung mga plaki ko po, may mga cash pong ano po. Kumbaga po, yun po yung kapalit nung kabuti na ginawa ko. Pero sa akin po, kahit naman po wala po yun, basta importante po sa akin, nakatulong po ako, kumbaga po. Alam nyo mga ka-asenso, no? Ito yung tunay na success ng buhay. 'Di ba? Marami tayo na mini-measure natin ang success sa pamamagitan ng maraming properties, maraming sasakyan, maraming bahay, katangyagan at titulo sa ating pinagtatrabahuhan. Pero ang tunay na success is pagka mabuti ang iyong puso, dahil ang langit na ang magbibigay sa iyo nito ng reward. Ang Diyos na magbabalik sa iyo nito. Sa katayuan ni Joel na nangarap lang ng isang diploma na hindi niya nakamtan. Pero tignan mo naman, napakadami mga plaque, recognitions ang talagang nagdulot sa kanyang buhay. Ito rin ang gusto kong tanungin sa iyo, no, Joel. Ano ang pwede mong ibahagi or bigyan ng tawag nito, yung advice na pwede mong ibigay sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon, sa mga taong hirap na sa buhay, at sa mga tao na talaga namang wala nang, hindi na nag-iisip ng ng pangalawang dahilan, talagang kumukuha na lang ng mga malalaking mga amount sa tao. Ano ang pwede mong bigyan na advice sa dalawang klaseng tao na to? Yung isang naghihirap na talagang tipong iniisip na nila na wala nang patutunguhan ng kanilang buhay, at ang pangalawa naman ay ang mga tao na hindi na nag-iisip, basta na lang kuha ng kuha at talagang leading to corruption. Yan po mga ka-asenso, sasagutin ni Joel Basyo sa pagbabalik ng ating programang Asenso Connect. Sa mga ka-asenso, muli ay tayo nagbabalik sa himpilan ng Big 101.5 FM. At nagpapasalamat ako kay Direk, hindi nyo na nakikita si Direk ngayon sa likod ko dahil binigyan niya na ako ngayon ng sweatshirt. Thank you Direk. Maraming salamat sa himpilan ng Big 101.5, sa lahat po ng suporta na talagang binibigay ng himpilan nito sa Asenso Connect. At ang programang ito ay hatid sa inyo ng Gratian Party Meals, Hepzibah Aroma Therapy Essential Oil, DDG Beauty Brew 7-in-1 Coffee, at Tomas & Tina Classic Dish in a Jar. Papasok na naman mga ka-asenso ang napakadaming celebration sa ating buhay. At syempre, nandyan ang Gratian Party Meals. From intimate gatherings to grand milestone, Gratian Party Meals turns every celebration into unforgettable magic. They offer full-service catering, stunning events, fun entertainment, complete media coverage, and all your party essentials with affordable packages that fit every budget. Birthdays, weddings, baptism, corporate events, and more. They make every moment beautiful, easy, and truly memorable. So make your next occasion extra special with Gratian Party Needs. Contact 0992-149-7799 and 0966-378-6922. At mga ka-asenso, muli nagpapaalala ang Tomas & Tina Classic Dish in a Jar. Sa panahon ngayon, dapat madiskarte ka. Ang 2,500 mo, palaguin mo ito. Start your reselling journey for only 2,500. No hidden fees, proven high-profit items, ready-to-use marketing photos na ipopost mo na lang. Nandiyan ang kanilang starter package, Asenso package, at Tagumpay package. At meron din silang mga frozen products na available na sa MMC Supermarket Frozen Area, Malvar at Tanawan, Batangas. Are you suffering from back pain, muscle pain, stiff neck, cramps, headaches, colds, allergies, and sleepless nights? Introducing Hepzibah Aromatherapy Essential Oils, your natural partner for
everyday wellness and relief. Our products are designed to help your body relax, recover, and rejuvenate naturally. Available variants include lavender, peppermint, citronella, ginger and lemon, sweet orange. Because your body deserves care, your mind deserves peace, and your family deserves wellness, Hepzibah Aromatherapy Essential Oil is here for you. Contact 0908-899-6049. At mga ka-asenso, kung gusto niyo naman ng kape that supports your natural beauty and wellness, introducing DDG Beauty Brew 7-in-1 Coffee, your daily coffee. Boosted with collagen, L-carnitine, Garcinia Cambogia, Tongkat Ali non-dairy creamer, and naturally sweetened with stevia. Enjoy the rich coffee taste while supporting your wellness journey. Whether at work, at home, or on the go, make life more beautiful one cup at a time. Get DDG Beauty Brew today at Allen, One Grocery, Shopee, and Lazada. Yan! Balik tayo sa ating napakabuting panauhin sa ngayon. Kanina nakita natin makakasenso na tumulo ang luha ni Joel. Joel, gusto ko munang malaman, ilang taon ka na ngayon at kailan ba ang birthday mo? Bali ngayon po ay this coming August 9. August 9? Yes po. Birthday ko po sa August 9, 45 na po ako. Okay, kaya bakit ko tinanong? Dahil kasi ano ba ang ang iyong zodiac sign? Leo po. Leo. Oy, maganda ang Leo ha. Talagang born leader ang mga Leo. Actually, kaano ko ang Leo kaibigan ko ang Leo. Ang best friend ko nung college ako ay talagang, rin siya, very supportive. Yon. So, bago muna tayo pumunta sa ating mga iba pang mga pag-uusapan, yes. Gusto ko rin munang malaman Joel, yung kaninang hanging question natin. Ano ang pwede mong ibigay na advice sa mga kababayan natin na una talagang naghuhumikahos na sa hirap, na talagang wala nang ibang mga naiisip kundi na lang magnakaw. At pangalawa naman sa ating mga kababayan din na talagang hindi na rin nag-iisip, basta meron silang makuhang pagkakataon na magnakaw ay talagang gagawin nila. Bali, may papayo ko lang po dun sa yung sa mga una po dun sa hindi yung talagang naghihirap na. Sa naghihirap na, wag po tayong sumuko. Kumbaga po, dasal lang po tayo ng dasal. Kasi lahat po na binibigay sa atin ng Panginoon na pagsubok ay may po yan, kaya natin yan. Tama. Kumbaga lahat po dumating po yan sa akin na talaga pong suko na ako, taas na po ang dalawa kong kamay, pero hindi pa rin po ako talagang sumuko. Okay. Kumbaga po talagang ginagawa ko lang po yung tama. Hanggang sa, doon po naman po sa ikalawang tanong po na yung mga kababayan natin lalong-lalo na sa gobyerno natin, ano yung masasabi mo sa kanila na talagang hindi na talaga sila nagbibigay ng konsiderasyon basta nila makuha nila ang gusto nila? Ayun po yung taong walang sa masamang paraan. Yes. Ayun po yung tinatawag na walang konsensya. Okay. Kumbaga po pinanganak na sila ng ganun. Kumbaga po kahit sabihin natin na baguhin yung nila na sa ganung sitwasyon na ganung paraan, may maganda namang paraan na para tayo kumita, hindi yung para natin yung pera ng sambayanan. Kumbaga po hindi ko po alam kung bakit po may mga taong ganyan po yung nila. Ugali. Okay. Joel, sa ano ngayon nakikita ang sarili mo? Ano yung tunay na yaman na meron ka? Yaman ba na integridad? Or yaman ng natatamasa mo ngayong mga success or tagumpay? Yaman po ng integridad? Yes po. Yes, bakit? Kasi po, kahit sabihin natin yung sitwasyon ko ngayon, nasa akin na po lahat, nasa akin na po kasi lahat po tayo, kumbaga maraming mayayaman dyan, nandyan na yung lahat, nasa kanila yung sasakyan, meron na silang kotse, nakapag-travel kung saan. Pero kung yun naman pong kalooban, ay ganun, sakim, yung hindi naman po maganda, kumbaga po, hindi din yung kompleto yung pagkatao mo. Aanin mo yung pera, kung ang ugali mo naman po,
Ay, hindi ka ayon-ayon, ano, Yes. lalo na sa Panginoon. Yes, Ngayon, anong ibig sabihin ng integridad sa'yo, Joel? Integridad po sa akin, kumbaga po, lagi ko na lang po kasi inaalala yung mga magulang ko, yung pinalaki po ako sa ng ganun, na may takot sa Diyos, yung wag-aangkin, yung hindi, yun Tama. yung, kumbaga yun lang po yung, Yes, ayun po yes. yung may pagmamalaki ko, Yes, kung hindi man yes. na po ako nakatapos ng pag-aaral, Oo. kung hindi ko man po nakuha yung diplomang yun, ayun na lang po yung may pagmamalaki ko. Alam niyo ba mga ka-asenso, no, matagal ko nang fina-facilitate ang programang Work Attitude Values Enhancement at halos lahat ng multinational companies dito sa Pilipinas, ang integridad ang isa sa kanilang mga corporate values. So ano bang ibig sabihin ng integrity? 'Di ba? Doing the right things without someone looking at you. Even if during your unguarded moments ay talagang gumagawa ka pa rin ng tama, ayun ang ibig sabihin ng integrity. Walk your talk, 'di ba? Walk your talk. Ngayon, sinasabi natin kanina na pagka gumawa ka ng mabuti, meron kang gantimpalang makukuha. Pagka gumawa ka rin ng masama, meron din itong balik sa'yo. Whether good or bad, talaga may balik sa'yo. Ano yung mga gantimpala Yes. na nakuha mo aside sa mga recognitions na yon? Pwede pong balikan natin po yung konti yung ano ko, yung mga naging karanasan ko Oo. bago ko po nakuha yung Sige. kung ano po ngayon. Yeah, oo. Bali dati po, nung pong mga ibinabalik ko po yung mga nakukuha ko, kumbaga nahahati po sa dalawa. Yung pong isa, tinatanga ako. Yung pong isa, wow, ang bait mo naman. Kumbaga po, So meron pa rin kumukutya sa'yo Yes kahit po. na gumagawa ka ng tama. Okay. kumbaga pera na yan, bakit ibabalik mo Oo pa? nga. Kumbaga kita ko naman yung paghihirap mo, kita ko yung ano mo, kabuhayan mo. Ayun yung sagot sa iyo, blessing na yan. Kumbaga bakit sinauli mo pa? Kumbaga yun po yung mga nag-ano na. Hindi mo ba inisip na nakuhulog na to ng langit sa akin? Hindi po, kumbaga po. Oo. Kumbaga po tapos po ganito po 'yon. Meron pong nagsabi sa akin na suswertihin ka. Kumbaga napakabait mo. At mga sunod-sunod yung mga blessing na darating sa iyo. Pero po ito po yung mga pagsubok pang mga dumating sa akin. Okay. Sobrang dami po. So habang gumagawa ka pa ng kabutihan, Napakadami ng pagsubok. napakadami pa rin ng mga pagsubok na dumating sa iyong buhay. Katulad ng, Yung po yung time na, 'di ba po yung first na business ko lumubog po sa baha. yung ano? Business ko po. Ay, lumubog sa baha. Okay. Opo. Anong business na ito? Yung po yung mga gamit po sa bahay, yung mga tropilo, mga ano po. Okay, oo. Mga pati po mga basta gamit po sa bahay po. Oo. Tapos po nito pong bago mag-pandemic, nagka-business din po ako ng yun po, party needs. Party needs din. Oo. Yes Events po. din. Oo. Events po. Kumbaga coordinator po ako, ganun po. Tapos po sabi po ng mga saswertein ka, lalago yan, ganyan, etc. Tapos po nung panahon pong yun, nagsara po kasi po gawa po ng pandemic. Oo. Kumbaga hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kumbaga po wala na po akong trabaho, Oo, umiidad na po ako, wala na po akong mapasok ang trabaho, wala na po ako ano. Kumbaga po ang naging daan ko po para mabuhay ulit, naisip-isip ko po na pupunta po ako sa Batangas, doon sa kaibigan ko na may-ari po ng poultry, Oo. ng manok, ng ano po, itlugan. Kumbaga po sabi ko po sa kanya, boss, baka po pwede mag-business na lang po ako. Kumbaga po, wala na po akong pampuhunan, wala po ako ano, kumbaga pwede po i-finance niyo po ako. Kumbaga po magtitinda na lang po ako ng mga itlog kasi talaga pong wala na po ako. Pero alam po ng boss ko yung background ko. Kumbaga, okay Joel, total mabait ka naman, gagawin na lang kitang parang bodyguard. Kumbaga parang PA po. Okay. Ang nangyayari po niyan, sinasama po niya ako kung saan sa mga supplier, sa Manila po. Paluwas-luwas po ako sa supplier. Kumbaga po, sinasama niya ako. Tapos po, nung pong time na yun, yung father ko namatay po. Kumbaga talaga pong nagkapatong-patong yung problema ko. Alam mo mga ka-asenso, no? Kaya yung mga ibang mga tao hindi nakakakuha ng tunay na tagumpay kasi in the middle of trials ay nagi-give up sila, Yes no? po. Hindi nila isinusulong yung paggawa pa rin ng mabuti in the middle of trials. And then after that po, bali po kasama ko po sa bahay noon sa Alaminos, mother ko po, father ko, tapos ako po. Tapos yun po yung racket ko po na ano sa mga party needs. Tapos po nung namatay po yung father ko, nag-decide po ako na luluwas na lang makipagsapalaran po ako sa Manila. Tapos po yung mother ko, tumira po kasi nalulungkot po kami sa bahay kasi yung naalala ko yung
kasiyahan po namin sa bahay. Oo, Kumbaga po oo. yung happiness namin Oo. po to, happiness po, gano'n. Yung pong mother ko, timiran na lang po doon sa Kalamba po. Okay. Sa kapatid ko. Oo. Tapos ako naman po, nakipagsapalaran na lang sa Manila. Nakasakasama po yung kasakasama po ni boss. Oo. Tapos po yung father ko di po namatay. Kumbaga po, wala na po nagano sa bahay namin. Oo. Tapos yung ginawa ko na lang po, pinatira ko na lang po yung tito ko na walang bahay at yung pinsan ko po. Ako na lang po yung Oo. nag-adjust. Kumbaga po, Ah. kaysa naman po tumira po ako doon na nalulungkot po ako. Kumbaga po, naalala ko po lahat. So sa Yung sarili masaya. mong bahay, umalis ka sa sarili mong bahay at pinatira mo ang tito mo. Yes po. Oh. Kumbaga po, tapos po, sabi ko, mag-iipon ako. Kumbaga, habang hindi pa ako nakapag-move on doon sa father ko, doon sa namatay po. Sabi ko po, mag-iipon ako dito sa Manila, sasama ako kay na boss, ganyan. Tapos, yung si boss nagtataka, bakit ako nagpapaiwan sa Manila? Bakit may bahay naman po ako dito sa Alaminos? Oo. Kumbaga po, alam niyo po kung saan ako natutulog noon? Saan? Sa airport po, sa mga terminal. Ay, ganon. Paano ka naliligo? Mayroon po doon toilet na binabayaran 30 pesos. So ilang taon to? Ilang buwan na nag-last ito? After pandemic po. Oh, okay. Tapos po, one time po, Mm-mm. nakaipon naman po ako. Nakaipon. Kasi po, doon po sa terminal, may nakatuklas po sabi, parang lagi ka na lang narito. Parang dito ka lagi natutulog. Yes. Ang sa akin naman po, kaya naman po doon ako natutulog. Kasi wala na po talaga umauwian. Kasi nakatira po yung pinsan ko, tito ko doon sa bahay ko. Sa bahay namin sa Alaminos. Ngayon po, nag-iipon po ako. Kaysa hotel ko po, Oo. naiipon ko po yung pera ko. Okay. Tapos po hanggang sa may nakatuklas po sa akin, ba't lagi ka nandito? Kung gusto mo ganito, bigyan ka ng racket. Okay. Sumama ka sa akin sa pag-taping, shooting, yun po. Doon po So, nagsimula yung doon pag-showbiz. nagsimula yung showbiz career. Yes po. Okay. And tapos, so ano yung unang role na binigay niya sa'yo? Doon po sa abot kamay na pangarap, doktor po ako doon. talaga Regular po naman? ang doktor doon. Okay. Yes O, po. diba? Sa mga trabaho mo sa showbiz, Yes talaga po. namang professional na professional. Yes po. Diba? Kahit hindi ka Miski pa paano po, nakikipagkita lahat po ng naranasan ko po, naging police po ako doon sa Yes. Batang Quiapo po. Okay. Tapos naging po ako, abogado ni Herlin sa Oo. Magandang Dilag. Okay. Lahat po gada bukas ko po ng TV, nakikita ko po yung sarili ko. Lahat po sa 2, sa 5, sa 7 So, po. tignan mo naman ng mga ka-asenso, no? Oo. Yung magic ng buhay. Yung how God works miraculously. Diba? And then, Yes po. oh. And then po, tapos po, meron din po akong naging commercial. Wow! With Talaga Aunt naman. Curtis po. With the Ann Curtis! Okay. Yun po yung Lazada at commercial po ng Philippine Airlines. Wow naman! Ako po yung isa sa Pilipinong, yung guest sa Philippine Airlines na nabiyahe na international. Oo, Pero oo, hanggang oo. aeroplano lang po yun. Hanggang sabi ko, kaya ako makakalipad. Kumbaga, inuuga-uga lang po yung aeroplano. Tapos Ayan. po, yun po, kami ni Marian Rivera po sa... Marian May commercial Rivera! po kami. Okay. Tapos Talaga yun po, naman. hanggang sa... Sabi ko, mabait pa rin pala sa akin yung Diyos. Kumbaga hindi ako Tama nakakalimutan. naman. Tama ganyan. naman. Pinaparana sa'yo, no? Yes po. Yung excitement ng buhay. Di ba? Very good. Yes po. Para makilala mo si Marian Rivera, Ann Curtis, at kasama mo pa sa trabaho po, at bigatin commercial. po, yes. Tapos meron ka pang PAL commercial. Wow naman yan, Joel. Yes po. Oh, yun nga, no? So, etong mga dumating sa yung pagpapala, paano rin naman yung sinasabi mong talagang pinakamalaking achievement mo sa pagtulong? Bali, ma'am, hindi pa po dito natatapos yung problema. Hindi pa rin? Yes po, napakarami ko pa pong problema. Oh, tignan niyo naman mga ka-asenso, talagang Yes po. Sobra-sobra po. Yun Dumating na po yung time na yes. magpapangamatay na talaga ako. Yung pala, Joel. So, habang gumagawa tayo na mabuti, huwag natin isipin na meron kagad rewards. Yes. Talagang lalo ka pang uusigin ng Yes po. tadhana, lalo ka pang i-challenge habang gumagawa ka ng mabuti. Yes po. Okay, and Kumbaga then? po one time, pumasok na po talaga kasi hindi ko na po talaga kayang problema ko. Kumbaga, yun nga po, umi-extra na ako. Yun po, magiging unti-unti na nagiging makulay yung ko, yung buhay ko kasi nakikita na ako sa TV, pagsasakay ako sa bus, nakikita ko sarili ko sa commercial. Kumbaga po Okay, nagiging pero hindi pa rin po diyan nagtatapos yung problema ko. Okay, Kumbaga po, one time po tumawag sa akin yung pinsan ko na ang bahay daw po namin nasusunog. Ah! Nasunog po. Ito yung sa may Alaminos? Yes po.
Yun nandoon yung tito mo? Yes po. Ay! Kumbaga po, sabi ko, bakit gano'n, bakit nasunog? Kumbaga, eh di ang nangyari po, yung mga ipon ko, pinagawa ko na lang po sa bahay at kinausap ko na lang po na doon na po ulit ako titira. Kumbaga po, usapan naman po namin, anytime pwede naman po sila umalis. Tapos po, nung po pinagawa ko, ayun na naman po yung pagsubok. Ano na naman? Bumagyo po. Nagdiparang po yung mga yero. Kumbaga po, as in, nagsirubalis na naman po ako. Lahat po na ipon ko doon po nang pupunta. Grabe naman yan. Anong Yes bagyo po. to? Anong bagyo? Nito lang po 2023 po. Yung hindi po Yolanda. Oo, Yolanda parang... Hindi po yun. Medyo matagal na ang Yolanda. Pangalan ng babae. Okay, so bali 2023 yun. Apo. Ay, so recently lang. That was like what? 3 years ago? 3 years ago po. Okay. Tapos po... Bakit naman kasi hindi mo masyado sinecure yung bahay mo? Pero alam mo, marami nakakaranas ng ganyan, hindi lang sa Yes iyo po. Okay. And Tapos, then? nandyan po yung boss ko na napakabait na talaga po. Pag naranasan po talaga na gutom, talaga minsan po, isang beses lang po talaga kumain isang araw. Oo. Talaga sobra pong hirap ko noon. Talaga po, pagkakasabi ko lang, boss, wala po magpapadala na po agad yun. Kumbaga, pasalamat, kumbaga ayun na lang po yung inaano ko na regalo sa akin ng Panginoon na hindi ako hinayaan na nagugutom. Correct. Kumbaga po, may nagsasalba sa akin. Tapos one time po, napagawa ko po yung binigyan po ko ng konti ni boss, paggawa ko po yung bahay. Okay. Miski, kahit po natulo, doon po ako nakatira. Kumbaga, pinagtsatsagaan ko na po. Wala na po ako wala na po ako ibang mapuntahan, wala na po. Tama. Tapos one time po, na okay na po yung bahay namin. Yung Kumbaga nanay po, mo naman. okay na po yung kumbaga natutulog po ako ng mahimping. Kumbaga, sabi ko, Lord, thank you po. Bisig po kahit natulo, okay na po. Bahay namin. Tapos one time po tumawag po yung kapatid ko. Alauna po ng, alas 11 po ng gabi. Sabi po, kailangan tubuhan yung sinugod namin si Inay sa hospital. Kailangan tubuhan. Okay. Kasi inatake sa puso. Sabi ko, ayun na naman yung problema ko. No? Kumbaga, ayun na naman yung pagsubok ko. Sabi ko, bakit ganito yung umano sa akin? Hindi na ako nakawala ng problema. Parang nakakabit na sa buhay mo yung problema. Kumbaga, parang kakampal ko na po. Kaya nga. Umano po sa isipan ko na gusto ko na talagang bumigay. Pero ang nagpapaano po sa akin, yung pag-uwi ako, nakita ko mga laki ko, mga award ko na award ako ng Laguna, tapos magpapakamatay ako, yung tatangayin ako ng buong Laguna, di ba po? Pero tinisip mo rin ba talagang tinis ko po, kumbaga. Inisip mo rin ba na, ano ba nagagawa nito, mga palaki na to, na mga awards na to, mga trophies na to, tapos ngayon naghihirap ako. Naisip mo rin ba yun? Nagagalit ka rin? Yun po yung nagbibigay sa akin ng lakas, ng loob. So yun, kumbaga yun po yung nagbibigay ng lakas, kumbaga po yung inspiration ko na, kaya ko to, kaya ko to. Kumbaga ako lang may award ng ganito. Ako lang yung... Very good. Kumbaga yung ko po. Tapos one time po na, yun po, inatake po yung mother ko. Tapos ako po yung nagbabantay, ako po yung tapos po lumalaki po yung kasi nasa ICU po. Lumalaki po yung bill. Kumbaga palitan naman po kami ng mga kapatid ko. Siyempre ako po yung walang trabaho. Yung iba, may trabaho. Ako po yung pinakamatagal po doon na nagbabantay. Tapos gigising po ako sa umaga, pagka ko po sa ospital. Ako po yung pupunta sa mga government, sa mga GL po. Ganito letter para humingi ng GL kasi po abutin mo na po ng milyon yung bill po ng mother ko. Tapos walang insurance. Wala. Tapos paano po to? Siyempre, paano po gagawin ko? Ano po nga ko? Buti na lang po marunong na naman po yung Diyos. Kumbaga po, mitra po ako. Kumbaga nag-search po ako. Kumbaga meron pong foundation yung mitra. Okay. Kumbaga binigyan po ako ng GL para po makalabas yung mother ko. Ayun na po, nakalabas na po. After 2 days na naman po, inatake na naman po. Okay. Tapos mas malaki po ang bill, as in 1.2 million na. 1.2 million kasi ang dami na po, kasi barado na po yung puso, ganyan po. Tapos po one time po, humingi po ako ng dasal sa Facebook po, hindi po financial, kumbaga dasal po. Dasal. Sabi ko, bigyan niyo po ng na pag-pray niyo po mother ko kasi kalawang atake na po to. Kumbaga dasal lang po hiningi namin, kaya ko po to, kaya ko po kumbaga himingi ulit ng mga GL, kumbaga dasal lang po yung ko sa po sa FB. Hanggang one time po, meron pong
mabuting loob na Okay. nakaano sa akin na Oo. Nakapanood ng inyong nakapanood, post. yes po. Okay. Itong post po, Oo. nakita ko sa post ko po, sabi niya, bigyan kita ng tulong. Okay. Sabi, doon nung pong panahon yun, di ba, nito lang last, uso po yung mga scam. Oo. Kumbaga kahit po sabihin natin may problema ka na, Oo. i-scamin ka pa. Oo, Kumbaga oo, yung, oo. Gagamitin nagpapanggap ng ka mga pa. foundation, Oo, oo, naghahanap oo, ng oo. gagamitin ka pa. Oo. Eh di sabi niya, bigay mo sa akin yung account number mo, tutulungan kita. Foreigner po yun. Oh, okay. Sabi ko, scammer ka. Kumbaga, ba't mo ko tutulungan? Hindi mo naman ako, pati ibang bansa ka. Sino ka naman para tulungan pa ako? Ganyan. Sabi, hindi, tulungan kita. Hanggang sa, dinedma ko po. Oo. After 3 days po, tumawag po ulit. Oh. Nag-PM po, tulungan kita. Oo. Tapos sabi ko, okay, wala naman po mawawala sa akin. Oo. Kumbaga binigay ko na lamang po yung account ko.